contact na rin yung bansang kahuliman. At ito'y nakilala ng Panginoon Kristo na aamisin na sa kanila ang kaharian ng Diyos pagkat di ko na naging karapat-dapat at ibibigay sa isang bansa na karapat-dapat. Handa ko muli, ang bansa ngayon ay tinukoy dito sa unang tablo of Melech at Sid. Tatapwan kayo ay isang langit iran, isang nakaharing pagkasasagote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman ng Diyos sa kanyang kagilagilalan sa kaliwanagan. Nang nakaraang panahon ay hindi bayan, tatapos may bayan ng Diyos na hindi nagsisipagkamit ng awa, tatapos may nagsisipagkamit ng awa. Kaya, ang modernong panahon na bayan ng Diyos, ang panahon ng mga apostol, ay nakalakit hindi lang ng mga likas na mga Israelita, kundi ng mga hindi, nang ito'y magsama-sama bilang isang grupo ng mga taga-salubyakan ng Panginoon Kristo. Ito ang naging pangalawang pagkakatayo ng bayan ng Diyos matapos niya sa kulilang bansa ni Israel. Kaya ang magsabi kung dito ng mga apostol at mga matapaglang sa Jerusalem, pinag-usapan nila ang pagkanto. Saan sila nakarating na konklusyon batay sa mga banal na kasulatan at patnubay ng banal na Espiritu. Sa mga gawa kapitulo 15 ang talatay 13 hanggang 18. Ganito ang talat. At matapos na silang magkatahimik ay sumagot ni Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan niyo ako. Sinaysay na ni Senyor kung paano dinalaw ng Diyos na una ang panghaiti upang bumuhat sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito nasa sa ayos ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Ang nasusulat ay nasa amos na doon sa Diyos. Pagkatapos ng mga bagay nito, ako ay babalik. At muli kong itatayo ang tagal-nakulan ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nakatira sa kanya. At ito yaring itatayo. Upang hanapin ang nalabi sa mga tao ang Panginoon at lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, na nagpakilala ng mga bagay nito mula ng Panginoon. Inipilipit ang paggamit ng mga kasulatan nito ng mga tagapagsalikod ng Iglesia ni Cristo, mga ministrong sumusulat sa patubo at iba pang mga nakalagay. Ngayon ang Panginoon na dito'y tinutukoy ay si Cristo. Kaya tinatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang kamalian nila ay nakaligtaan nila. Ang katotohanan na King Santiago ay sumisimpi sa Hebreo ng mga kasulatan sa Amos 9:11 at talatay 12. Naroon ang nagsasalita na Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos na si Yahweh ayon sa magandang balita, Biblia. Jehovah ayon sa American Standard Version at iba pang mga salin. Kaya ito hindi maaaring tumukoy sa Panginoon Kristo, kundi sa Diyos na nakapangyarihan sa lahat at siyang sinaad dito ni Santiago na bumalik ng pansin ang Diyos sa mga hindi upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Entonces, ang Diyos ay may bayan ulit sa kanyang pangalan. Magpapatuloy na maghayag ng banal na pangalan ng Diyos, magdadala niyong pangalan niyo. Hindi lang dadalhin ang pangalan ni Kristo, kundi dadalhin ang pangalan ng kanyang anak. Ano nga ba? Sa hula, sa Apocalipsis 14:1 ay binabanggit na nakatatag ito sa mga loo. Mayroong mga sinasabi kong kasama sa talika. At tumingin ako narito. Ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at kasama niya 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang loob. Ganda ang pangalan ng Diyos. Magpapatuloy na maghahayag nito at bibig sa sin nito at ito'y mamumutawi sa kanilang mga langit. Sa pagpuri nila sa Diyos ay hindi nakakaligtaan na ito ay gamitin. Sa Hebreo 13:15 nasusulat nito sa pamamagitan niya ni Kristo ay magandang tayong palagi ng mga hayo ng pagpupuri sa Diyos sa mga tibaga ay ng bunga ng mga
tapos nakiangka sa mga talatang ito. At ang kinatuparan daw nito sa modernong panahon ay Iglesia ni Cristo, kaya sila ang Iglesia ni Cristo ang saksi ng Diyos. Nasasaksi na wala ng ibang Diyos. Which is wala na pa kami. Nakiangkas na, hindi pa nagsasya doon sa pakisingit sa pagkakaangka. Ang ginawa pa sabi ka rin, alis ka rin, ako na lang ang sasakay sa mga talatang niya. Anong ginawa? Ang aklat ika nila ay nagsasabi, merong sinasabi ang aklat nila na si Kristo ay mighty God. Nabasa ba sa aming aklat, ng aming aklat ay nagsasabi, may ibang Diyos? Pag nabasa nila sa aming libro, na aming itinuturo na may ibang Diyos, basahin nila yung salita, ibang Diyos, gaya ng sinasabi nito, hindi dapat magturo ng ibang Diyos. Tama, ang pagsin. Ngunit binalik ito, ang pagsin. Binalik, pagsin. Si Cristo Jesus ay nasa kalagayang mighty God. Isaiah 26, yun ang hula patungkol sa Panginoon Cristo. Ito ang sinasaksihan namin, nakasama sa pahayag ng banal na kasulatan. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahalay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan sa tawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Pangulo ng kapayapaan. Kaya kami nagpapahayag na ang Panginoon sa Kristo ay makapangyarihang Diyos, bagaman hindi siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahilan sa ambisya ang nagsabi niya, mamaya, aabangan ko ang pagsilipit mo, Ginoong Francisco, gaya ng ginawa mo minta nang magkaharap tayo sa Isaiah 26. Yan tayo magpapakalubog. Kaya sa modernong panahon ito, mayroong patuloy na saksi ang Diyos ni Jehovah. Sa modernong katuparan ng Isaiah 43, hanggang 12. Sa suwato ng banal na kalooban ng Diyos na natala sa 9:16 ng Exodo na ang pangalan ng Diyos ipahahayag sa buong lupa. Ginong ayat. Gusto mo na puntahan itong pagkamot, hindi ko malaman ko. Ito sana. Maraming pagkamot. Unang pagsangyayari, patutunayan na ang saksi ni Jehovah ay relihiyong tunay na sa Diyos. Ngayon, nabago yan nakita. Mga bakit? Hindi mo ba tinatanggap na kayo ay relihiyon? Lamang binago yun, tinanggap mo naman, wala na rin ang pagsangyayari. Tinatanong ko nga, hindi na, ginago rin eh. Revise na yun. Bakit ka nananatili doon sa hindi pa na-relihiyon? Gusto mo bang makaisa ka dyan? Siguro, alam mo nga isa ang sila. Kaya agap na. Oo naman ito. Agap na kita. Nakakapagod tayo nag-aagap eh. O, sige. Hindi ko na itutuloy at parang na maging dalawa. Sinabi mo kanina, basahin ko sa libro ninyo na sinasabi ninyo na may iba pang Diyos. Pagkatapos binanggit mo ang Isaiah 26 na ang pinatutunayan mo ngayon si Kristo at mighty God. Diba? Sabi niyo. So, naman ginagawa. Hindi ba ang sabi mo, hindi siya ang talagang makapangyarihan sa lahat? Marinig din. Ayun. Kung gano'n, tinatanggap mo ngayon si Kristo ay Diyos, iba sa makapangyarihan sa lahat. Mababa sa kanyang Ama. Ay, di ba iba pala Diyos ang inuturo? Hindi katulad nga. Ito. Hindi katulad niya. Pinag-uusapan natin eh. Katulad niya. Isaiah 46:9. Ang sabi dito, ay, ako'y Diyos at walang iba ang liban sa akin ako'y at walang gaya ko. Ayan ang pinag-usapan natin. Walang gaya ko. Kaya naninindigan ka doon. Sinabi ba ng aming libro na may kagaya ng Diyos na Jehovah? Wala. Kaya mo kita na naman. Magtanong ka ba? Hindi mo ba? Sige, kapag tanong. Sasabi ka lang sana. Gusto lang mga tatanong. Hindi ba talagang pinatutunan niya si Kristo?
Yes. Eh, masubid na rin yung payaswerte dito. Oh, pagkatapos yung Jehovah ay Diyos. Na makapagdiri. Ha? Diyos, todo po na rin. Ilan ngayon ang kinikilala ng Diyos? Ilan ngayon ang kinikilala ng Diyos? Qualified na tanong, no? For clarification. Ang itinatanong ko. Ilang mighty God? Yung mighty God. Ilang mighty God, hindi kasama yung almighty God. Ito lang ha. O ikaw mag-conclusion nun. Pande, isang almighty, sabi ko eh. Ilang ba ron? Isang almighty, isang mighty, ilang ba ron? O, isang almighty, saka isang mighty lang. Ilang yung Diyos yun? O, isang almighty, saka isang mighty. Kaya sabihin na yan, mighty God. Tingnan natin kung kakagtawan niyo yung reputation. Tingnan lang. Nasa video. Total na yan. Meron pa akong tatanong sa iyo. Sige, magtanong ka ba? Nakakabusa ka na. Hindi ba kaya tinanigahan mo? Pinabago ang paksa. Inaalis mo yung religion. Ang paniniwala niyo, lahat na religion sa diablo. Ang word na religion. Ang word na religion. Sa mga tweet, hindi lahat. Ang word na tunay na religion. Ba't hindi na nagsasama yun? Ay bakit ang sinasabi niyo lahat? Nang word na religion. Yun ang natin isipan natin. Nang isulat ba ninyo yung lahat na religion sa diablo? Inilagay ba niyo yung word? Noong banda mulay mo ba? Kasi maraming kumapasyon. Eh di, dito na. Maraming humihingi ng clarification. Ano ba yung religion na tinutukoy nyo dito? What's the religion? O di pinagbigyan yung nagtatanong. Eh di, ito na naman. Yung pula naman eh. What's the religion sa diablo? Eh ano na ang reklamo? Bakit inaamin ka ba ba? Inaamin ninyo na yung unang sinulat yung lahat ng religion ay nagmula sa diablo, mali yun. Ang nasa isipan ng sumulat, hindi kayo sumulat niya, ay huwag na religion. At bakit hindi yun inilagay? Mangyari nga, inilagay noong mag-question na ang mga... Akala ng dahil, kasama ang tunay na religion. Ay hindi eh. Ay hindi clarify. O ito yung masama ba? Ay! Mga magulang at mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat na pinanggihan nila ngayon yung pagsaka sila religion. Pagkatapos, gusto nilang palabasin, meron silang kinikilala di religion. Ang minamasama raw nila, yun lamang huwag na religion. Eh bakit pa ipinaalis doon? Eh minsan sinabi na lang nila, patutunayan namin, kami hindi huwag na religion. Eh ipinaalis ito tayo religion eh. Bakit? Ano ang paniniwala nila sa religion? Pakinggan nyo. Jehovah's Witnesses. Ito ang example dito. Jehovah's Servants Dependent. Pahina 1. Complete ito. What Jehovah's Witnesses? Jehovah's Witnesses are not a sect, a cult, or a religion. Sa makatid, kahit anong klase religion, ayaw nyo. Nang inuusik ko lang ngayon, saka mo nilagyan ng huwag. Yung pala huwag lang, at pinaalpas. Ano ang talagang paniniwala nila tungkol sa religion? Ito, pakinggan nyo. At babasahin ko kung ano-ano sinasabi nila tungkol sa religion. Ang lahat ng religion ay nagmula sa diablo. At yaon ay ginagamit ng diablo upang dayain ang mga tao. Ilayo sila mula sa Diyos. Lahat na religion. Kaya pala sabi nila, hindi sila religion. At itinalis sa basa yung salita religion. Eh kung talagang may definition sila, yun lamang huwag. Matay malitin doon. E di, dapat sana nilagyan na lang kung may palitin. Hindi huwag. Ngayon, kung sasabihin nila,
yung huwag na reliyon, yung nasa Diablo, yung bang Kristyanismo, huwag na reliyon. Pakinggan nyo ito, Kayamana, Pana 242. Buong buong katutuhan at unti-unting itinatag ni Satana ang isang lapian o ayos ng reliyon na nakilala mula noon bilang Kristiyano. Ang reliyon pala ay yan ang Kristiyano, pero sa kanila lahat sa demonyo. Ngayon ang tanong, yan ba ay iniligtas si Kristo? Kung si Kristo ay kasang-ayon nila at si Kristo ay ayaw din sa reliyon, tatampila. Pero ito po, what has religion done for mankind? Sa kanila rin yan, Pana 324, pakinggan nyo. Ito ang kanilang sariling pagtatapat. Jehovah's King. Alam natin, ang tinatawag nilang Jehovah, yan ang Diyos. Jehovah's King, who reigned since 1840, is highly interested in religion. He is Christ Jesus. Totoong interesado sa religion si Kristo. Ay sila, ayaw sa religion. Hindi mo sila sa religion. Sa demonyo raw ang religion. Sabuhan, ang sama ng kanilang tulisa sa religion. Pakikita ko sa inyo, ito mga pinagsasabi nila. Religion is demonism. Jehovah's Witnesses are not a religious sect. Jehovah's Witnesses have no interest in religion. As a Christian, interesado sa religion. Talagang kalaban ito. Ito, democracy against conspiracy against democracy. Ito ba? Religion brought in 30. Ito ba 31? Dami. Religion brought sin and death upon the human race. Religion brought about the destruction of the world by the blood. Religion caused confusion of language. Religion has stained the earth with human blood. Religion brought downfall of the nation of Israel. Patakot-takot ang paratang nila sa religion. Napakasama religion. Pagkatapos sila rin ang nagsabi si Kristo interesado sa religion. Ano klaseng pangkat itong mga tao ito? Maniniwala ba kayo dyan, mga magulang at mga kaibigan? Sir, dito lamang sa paksa. Patutunayan ko na ang mga saksi ni Jehovah, iwan natin yung religion, na lumitaw sa Estados Unidos ng Amerika noong 1931 ay ililigtas ang Diyos at si Kristo. Talaga ba sila na lumitaw 1931? Pakinggan nyo. Hayaang maging tapat at magtatapat naman. Ay nasa 280. Pakinggan nyo. Ilabel nagsimula ng 1931 sa 241. Ayan. Noong 1872, sa Allegheny, malapit na Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos, si Charles Stapleton ay nagpasimula ng isang klase ng Biblia na palagiang nagtitipon upang pag-aralan ng kasulatan. Ayan. Noong pa, 1872, kapanaban ng Aglipay sa Pilipinas, nagsimula na silang magtipon-tipon at mag-aral sa pangunguna ng Charles Stapleton. Pagkatapos, nag-aral ba lang? Nang tagdang panahon, ang nakalimbag na mga kurso ng mga pag-aaral sa kasulatan na ginagamit ng mga estudyante yun, inalog sa bahay-bahay ng mga sinasang kinatawan sa maraming bansa pang mapalaganap ang pagkaunawa sa Biblia sa mga tao. Akala tumama na, kaya namahagi na kung kalat pinag-aralan. Ito ba? Noong 1884, ang pambatas na lupong tagapaglingkod ng laganap sa buong daigdig na samahan ito, itinatag ng isang korporasyon sa ilalim ng batas ng Pennsylvania
ang di nagtutubong korporasyon, whatsoever, Bible, and Trust Society. Nagparehistro na sila sa isang uri ng korporasyon, whatsoever, Bible, and Trust Society. Ano sasabihin? Lumitaw, 1931. Sapat na pala, hindi na sila nagtatapa. Ano yung 1931? Ito, noong 1931, ang kanilang mga kinatawa mula sa maraming bansa ay nagkatipon sa isang konbensyon sa Colombo, Ohio, nagpasya na sila'y nagnanais makilala at tawagin sa pangalan, ipinangalan ng bibigtaw ng Panginoon na makatid nga mga saksi ni Jehovah, kayo aking mga saksi. Ang sinita, 43G na hindi naman tama sa kanila. Kung sinabi, kayo aking mga saksi, sabi raw ni Jehovah, saksi ni Jehovah na, eh papaano ngayon? Ang maraming scholar na Hudyo, mas pabor sa Yahweh. Eh di dapat isaksi ni Yahweh ito. Bakit ang pangalan niyo saksi ni Jehovah? Eh hindi nyo naman Yahweh, hindi nyo kasi siguro. Pag sinabi niya, at tila gusto niya siyakin, hindi lang inabot ang pagtatanong ko. Gusto niya siyakin na talagang yung Jehovah, tunay na pangalan o original na pangalan ng Diyos sa wikang Hebreo, eh ang sasagupan ko sa kanya, hindi pinahingi niya sa akin kung dito. Ano sinasabi ron? Yan yung pronunciation sa English. At kailan lalo nito yan? 1520. Isipin niya, 1,500 taon na nakakaakyat ang Panginoon Kristo sa langit bago lumitaw yung pangalan niya. Samantalang ang matandang sibang nakasulatang Hebreo na sulat matagal pa bago ipanganak ang Kristo. Paano malalagay ka na Jehovah? Ay kailan lalo nito yan? Paano nasabihin ng Diyos kay aking mga saksi, ipinangalan na yung saksi ni Jehovah? At sasabihin nyo, ipinangalan ng bibig ng Panginoon. Alin ang ipinangalan ng bibig ng Panginoon? Pakinggan niyo. Binasa yung Daniel, ang inyong bayan, tinatawag sa yung pamamagitan na yung pangalan. Hindi saksi ni Jehovah yun. Ito muna babasahin ko. Bakit ang bayan ng Diyos tinatawag sa pamamagitan ng kanyang pangalan? Maging nung una, maging ngayon. Ito po sagot ng Biblia. Isaiah 55:6. Pakinggan nyo. O 56:5. Sinibibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta at alaala at pangalan na maigi kaysa mga naglalaki at babae. At bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. Ano sabi ng Diyos? Bibigyan ko sila. Doon ay may bayan na siyang nakatatag. Ano yung bibigyan niya? Walang hanggang pangalan. Kaya pangalan niya, siya magbibigay. Galing sa kanya, siya mag-ari ng pangalan. Pero hindi yung pangalan, itinatawag sa kanya. Tanong, meron nga ba siyang binigyan ng pangalan? Anong pangalan niya ibinigay? Ito, Genesis 35 at 10. Ito pangalan ibinigay ng Diyos. Una, 35 at 10. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo ako, ang pangalan mo hindi na tatawagin pa ako, kundi Israel ang itatawag sa iyo. At tinawag ang kanyang pangalan na Israel. Meron nga ba binigyan ng isang pangalan? Meron. Sino po? Si Jacob ang isa. Ngayon, saan kaya po? Kanino ko pa ibinigay ang pangalan Israel? Ikalawang hari, 17:34. Hanggang sa araw na ito, ginagawa nilang ayon sa dating paraan, sila'y hindi na natatakot sa Panginoon o nagsisigawaman ayon sa kanilang mga palatuntunan, ayon sa kanilang mga ayon, o ayon sa katusan, o ayon sa utos na inutos ang Panginoon sa mga anak ni Jacob na pinangalan Israel. Kanino ba inigay ang pangalan Israel? Sa anak ni Jacob. Kaya ang mga anak ni Jacob, gumamit, mag-iisang lahi, lahing Israel.
Daniel 9:19. O Panginoon, tingin mo, O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan, panayang, at ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan. Sa magapit ng isulat ito, umiiral na yung pangalan. Umiiral na yung balang. Kaya kung talagang ito'y saksi ni Jehovah, dapat may mabasa na sa matandang tipan. Saksi ni Jehovah. Wala kayong mababasa. Ay alin lang sinasabi, ang iyong bayan at ang iyong mga tao, tinatawag sa iyong pangalan. Itutuloy ko lang, namumulat ang mga kaibigan ito. Ayun na, 20. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayan Israel. Yan ang sinasalanan. 18 hanggang 17. Mateo, pakinggan nyo. At sumagot si Simon Pedro, sinabi, ikaw ang Kristo. Nagtanong siya sa Sunan. Dumating sila sa Cesarea ni Filipo. Ano ba sabi-sabi sa akin ng tao rito? May nagsasabi kay si Jeremiah, may nagsasabi kay si Elian. Ay kayo, ano sabi niya sa akin? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ano sagot na ito? Sumagot na ito sa kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito. Ayun yung tinutukoy nito. Yung sinabi niya, ikaw ang Kristo. Hindi daw itinahayag nino. Hindi itinahayag ng laman at ng dugo. Ay sino nagpahayag? Kundi ng aking Ama na nasa langit. Yan ang pangalan. Itinahayag sa pangalan Kristo. Kahit sa Biblia, sa Grego, Kristo. Ang gano'n, Kristo. Pero Jehovah, hanggang kailan lang yan? Noon hindi pa na-invento ang PowerPoint na inilalagay nila sa kanilang mga titik Hebreo na puro konsonan. Kaya yan yung mali pa. May mali pang asang ba yung atong nilalabas ka ng ay yung kay Jesus yung pagpapos sa bagay, ito na ilang pa minuto? Parang minuto pa. Pahayag ko nila, kung gusto niya, tanong na. Nang umimbento ng PowerPoint ang mga Jewish scholar, nasa kinakabahan sila, baka dumating panahon, ang buong lingwahe Hebreo, mawala. Dahil dyan, hindi na, sayang, siyempre, iniingatan nila yung kanilang wika. Hindi naman baka mawala yung pag-wika sa pangalan ng Diyos, mawala total yung kanilang lingwahe. Nambento sila ng PowerPoint. Yan ay sa ikalawang hati na ng first millennium ay na rin sa kanila. Ngayon, siguro sasabihin nila, ay bakit yan ka naniniwala? Ang totoo, napakaraming mananalaysay nagpapatotoo. Ang kasaysay consistent tungkol sa bagay na yan. Hindi lang kayo nagsasabi. Ang pinagtataka ko lang, alam ninyo, sinasabi ninyo, nilalabanan pa ninyo. Kaya nga ang ginagamit ito ng inyong mga pulyeto eh. Eh, bago ba sinasalangsang pa nyo? Ano sinasabi nito? Pagdating doon sa tetragrammaton, ano inilagay nilang PowerPoint para mabasa? Hindi nila inilagay yung babasahin sa tunay na pangalan ng Diyos. Dahil sa hindi nila alam. Ikalawa, pagod din sila na mabigkas nga ng walang kabuluhan. Kaya ang inilagay nila ayon. When it came to God's name, instead of putting the proper vowel signs around it, in most cases, they put other vowel signs